Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Dating Pangulong Duterte, sinabihan po si Marcos Jr. na isang estapador. Opo, estapador. Malversation dahil po sa pagkuha ni Marcos Jr. ng 90 billion mula po sa PhilHealth. At ito po ay 60 billion na ang nakuha. May natitira na lang 29 billion. Importante po na paulit-ulitin natin ito dahil mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung magiging impact nito. Masamang impact, lalong-lalo na sa mga kagaya natin na naguhulog at yung mga kinakaltasan, bawat sweldo, kinakaltasan po. May masamang impact po ito. At yung sa Maharlika Funds, kung saan ang target po nila is 250 billion sa GSIS na ngayon ay wala na tayong balita, di ba? So, nasaan na ang pera? Ang sabi ni PRRD, maaring yung iba diyan, no, may amount diyan. Maaring nanggagaling diyan yung pinamimigay ni Tamba, yung pinamimili niya ng boto, yung ayuda, yung AX, yung tupad, ano pa ba yung iba? So, galing po dyan. Posibleng galing dyan sa Maharlika Funds at sa GSIS, yung mga pinamimigay ni Tamba. So, istapa po ang sabi ni Tatay Digong sa ginawa po ni Marcos Jr. at ni Recto sa pagkuha ng pondo sa PhilHealth. The government malverse the money of the people. Yan po ang sabi ni Tatay Digong. Natural ang gobyerno ay magpapalusot diyan, magdadahilan, no? Sabi kasi kinuha lang daw yung subsidy. Lahat po ng may isip nilang dahilan, yun po ang gagawin nilang palusot. Hindi naman po aamin yan eh. Sino bang tanga na nagnakaw sa gobyerno na umamin? So, ang sabi ni Tatay Digong, trust fund yan. Galing sa atin. Yung mga naguhulog sa PhilHealth, SSS, contribution natin yan para sa pag nagkasakit tayo, mayroon tayong kaagapay. Pagpapa-opera, pagpapa-hospital. So, buti na lang, may mga nag-file sa Supreme Court, kasama dito si dating Justice Carpio. Si Justice Carpio, alam natin, dating anti-Marcos yan. Panalo na si Marcos, naging anti-Duterte naman. Ganun pa man, kung meron namang nagawang matino, mabuti, atin pong pagpapasalamatan at papalakpakan. Okay? Hindi naman po pwedeng lagi natin siyang babanatan. Kung meron namang ginawang maganda, sige, pagpasalamatan, purihin po natin. Isa si Justice Carpio sa naghain ng petition sa Supreme Court para pigilan itong pagkuha ni Bongbong Marcos na 90 billion. Specifically 89 billion. So, ngayon, pag nag-ruling po ang Supreme Court, halimbawa, ito po, pakinggan nyo. Pending pa po pero may TRO na lumabas, di ba? At naharang na yan. Kapag nagdesisyon na po, naghatol ang Supreme Court at nagruling na, at ang hatol po ay ipinapabalik ng Supreme Court yung nakuha nila ni Bongbong Marcos at ni Ralph Recto na 60 billion. Dahil po una ang nakuha 30 billion. Bandang Mayo yata yon. Tas Agosto 30 billion ulit. Kaya 60 billion na ang nakuha. 29 billion na lang ang natitira. So, inaabangan pa natin ang ruling ng Supreme Court kung sakali na i-declare, sabihin ng Supreme Court, mali ang pagkuha ng mga bangag doon sa pondo ng PhilHealth, ipapabalik nila yan. Pero ito po ang masama. Ang sabi po ni Duterte, wala na yung PhilHealth, yung 60 billion. Kasi nasa kamay na nila yan At maaring napagparti-partihan na nila yan.
Kapag nag-ruling ang Supreme Court at pinababalik sa kanila, no? Ang gagawin daw po, eh sabi po ni Tatay Digong, at yan po ay siguro pinanggalingan niya, eh, isa lang po ang naiisip niya, kumbaga, uutang. Uutang po para maibalik yung 60 billion. Doble bukol po yan sa atin. Tignan nyo ha, kinuhaan na tayo ng 60 billion. Diba? 60 billion na, nawala. Eh, pinapabalik ng Supreme Court. Ang gagawin, uutang. Baka nga hindi 60 billion lang utangin, so sobrahan pa ng 100 billion eh. Eh, yung sino magbabayad nun? Yung uutangin na yun, tayo pa rin. Di po ba? Nawalan na tayo ng 60 billion. Ngayon, ang ipambabayad, uutang, magkakautang na naman tayo. Bale, yung 60 billion, magiging doble, magiging 120 billion. Yan po ang mawawala sa atin. At siyempre nga, sabi ko, baka sobrahan pa yan, gawing 100 billion ang utangin, eh kanila na yung sobra. Doble bukol po ang mangyayari sa atin. Kaya itong si Recto at si Bangag, eh dapat ibalik nyo yung 60 billion na kinuha nyo, hindi galing sa inutang. Eh dapat yun talagang kinuha nila, yun ang ibabalik nila. Hindi sila uutang. Eh kaya lang, yun nga yung sabi ni Tatay Digong. Kaya, grabe po ang mangyayari sa atin. Eh di ba sabi nga nakaraan ni BBM, wala nang pera ang gobyerno. Di ba sinabi niya yan? O paano pa? Paano pa maibabalik yung kinuha nilang 60 billion kung hindi uutang? Kaya, grabe po ang laki ng nawawala sa atin. Grabe yung ginagawa nila. So, kung mapapansin nyo, sabi ni Tatay Digong, wala namang project ang gobyernong ito. Tapos sasabihin nakaraan wala nang pera ang gobyerno. Ang ginagawa lang, maintenance. Yung mga butas-butas na kalye, tatapalan lang, at hindi pa lahat ng kalyeng sira ay magagawa. Yung mga maayos naman na kalsada, sisirain para meron silang project. Para meron pa rin mga gagawin, yung mga baku-bakong daan, kagaya po sa amin dito. Ang problema dito, nasa boundary yung daan. Dito sa kabila, San Jose del Monte, Bulacan, dito naman, Santa Maria. So yung daan na yon, boundary. Ang problema, kapwa nila gusto kumita. Kasi hindi po pwedeng yung isa lang gagawa aangal tong isa. Kasi ito lang ang kikita Tingnan nyo yung antindi, no? Antindi sa gobyerno. Sabi nga po ni Tatay Digong, si Tambaloslos, congressman lang. Pero left and right ang pamimigay niya ng pera. Sus Mariosep, sabi niya. Sus Mariosep, Ginoo. Paano na ba tayo niyan? Na-touch ako dun sa sinabi ni Tatay Digong. Pera natin yan, sabi niya. Dapat sa matatag na programa inilalagay. Hindi yung ibibigay lang. Wala namang masama talaga sa pagbibigay. Kung kailangan, kung may sakuna. Ang sabi nga sa Bible, di ba? Okay lang na mamigay ka ng isda. Pero, ang mas mabuti, turuan mo yung tao na binibigyan mo ng isda, turuan mong mangisda. Hindi ba, tama naman. Hindi po pwedeng bigay ka lang ng bigay ng isda. Siya, nakanganga lang. Nagiging tamad yung tao. Dapat turuan mong mangisda. Mag-create ng trabaho para magbanat sila ng buto. Kasi sa atin din nanggagaling yung perang ipinamimigay Imbis na sa programa, sa proyekto na pupunta, na pakikinabangan natin lahat, doon lang napupunta. Dito naman po tayo sa Maharlika Pant. Ang target daw po nila, ayon po yan sa sa
Maharlika Fund, yung kumbaga plano, no, ay 250 billion. Nakuha na raw po sa GSIS ay 62.5 billion pesos. Ito naman ay pera ng mga empleyado, mga taong gobyerno. Yung bang kinsenas, katapusan, kinakaltasan para sa GSIS. Kadalasan po ginagamit ang GSIS sa housing loan, etc. No? Talagang automatic yan, kaltas po sa sweldo ng mga trabahador ng gobyerno. So ano ang balita ngayon dito sa Maharlika Fund? Ayon po sa Maharlika Fund, ito'y nabasa ko, no? Nabasa ko dati to, na every quarter of the year dapat magre-report ang Maharlika. Ia-update po tayo. Ang tanong, nagre-report po ba itong Maharlika Fund? Na-update po ba tayo tuwing every quarter of the year? Dito naalala ko po yung Dubai. Mahigit 100 country po merong sovereign wealth fund. Yan po ang tawag dyan pinangalanan lang ng Maharlika Fund. Yung Dubai po, 1970s, 80s, meron kayong makikitang picture sa Facebook. Disyerto pa yung Dubai. Konti lang yung mga building. Ngayon nakita nyo naman ng Dubai kung gaano kayaman. Ang kanilang pinagkukunan ng budget ng gobyerno nila ay langis lang. Hindi ako nagkakamali, 90% ng kanilang budget ng gobyerno, doon nila kinukuha sa langis. Kaya lang nakaisip sila ng paraan dahil ang alam nila, alam naman natin lahat, na yung langis mauubos. Paano pag naubos na yun? Di nga na sila. Nga. Kaya nag-isip na agad sila. Maaga pa nag-isip na sila. Kaya yung pera nila, pinasok nila sa sovereign wealth fund. No? Pinagulong nila. At the same time, inopen nila ang Dubai sa mga turista at sa mga investors. Nakita nyo ngayon, nag-success yung kanilang sovereign wealth fund. Investment po yun. Investment, pagulong, invest ka lang sa ganito, invest sa iba't ibang bansa, pinagulong nila. At the same time nga, nagpasukan yung mga, kasi inopen nila. Dating parang parang Saudi or North Korea. Ang Saudi yata ngayon, open na rin. North Korea, wala namang nagtuturis dyan. Parang sarado yan, hindi open yan. Dating ganun. Nung inopen nila, at yung pera nila, ninegosyo nila, pinagulong nila, ininvest nila, hanggang sa lumaki ng lumaki. Kung hindi ako nagkakamali, parang pangatlo. Sa 100 countries, dito po, pagdating sa sovereign wealth fund, parang pangatlo ang Dubai or UAE. Di ba? Ang galing. So, kung matino lang ang hawak nito, maganda naman talaga itong Maharlika Fund. Kaya lang, hindi na po tayo binabalitaan kung ano na nangyari. Paano pangangasiwaan ito ng isang gumagamit ng pulburon na leader? Kung sino man ang itatalaga niya dyan, parang wala na tong pag-asa. At wala na tayong believe, no? Dahil kinukuhaan ang pera ng gobyerno, isa na dyan ang GSIS, kapag nag-loan ka ng housing, car loan, o kaya pang-enrollment ng mga anak ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, dyan po pwedeng umasa ang mga taong gobyerno. Diyan ko po maglo-loan, no? Kadalasan po yan housing loan. Diyan po kumbaga umuutang yung mga kababayan natin na empleyado sa gobyerno. So
kung sakaling, kasi ang dami na po nakuha eh. Kung sakaling hindi ka ma-approve, kasi 62 billion na ang nakuha sa GSIS. So, maaring magkahigpitan dyan. No? Maaring yung iba ma-approve, pero marami ang hindi ma-approve. Bibigyan na lang nila yan ng palusot, dahilan. Kasi, yun nga ang mangyayari. Hindi lahat mapapagbigyan kapag nag-loan ka. Yan po ang magiging impact. Okay lang sana eh, kung napapalago naman, no? At naibabalik yung pera sa GSIS. Eh kaya lang, wala na po tayong balita. Ayun po ang magiging impact. Napakasama ng impact. So, 62 billion ang nakuha po sa GSIS. Take note po ang target po is 250 billion pesos. Ngayon, yung mga taga-gobyerno, mga guro, mga nasa public school, mga teacher sa public school, sa public hospital siguro din. Eh sa tingin nyo, iboboto nyo ba yung mga, iboboto nyo pa ba yung mga senador ni Marcos Jr.? Mag-isip-isip po kayo. Ang alam natin yung SSS, hindi pumayag, di ba? May nagwelga dyan na wag bawasan yung SSS. Pero kagabi po sa press conference ni Tatay Digong, kinuhaan din pala. Kung magkano ang kinuha, sabi ni Tatay Digong, 62 billion. So GSIS 62.5 billion, SSS 62 billion, LBP Land Bank of the Philippines 62 billion din, DBP Development Bank of the Philippines 62 billion din. So napansin niyo ba? Puro 62 billion. May napapansin ba kayo? Bakit pare-pareho ng amount? Bakit 62 billion? Pare-pareho. Naalala ko ngayon, yun pong flood control budget sa Bicol na sinabi ni Senator Joel Villanueva. 62 billion din po yun. So, there is something fishy. Di ba? Gumagana po ba ang utak nyo? May naiisip ba kayo? Ito ba ay nagkataon lang? Alam nyo po, kung bakit pare-pareho yung amount, 62 billion. Ang naiisip ko po rito, kasi parte-parte. Papartihan sila eh. Kapag ginawa mong 50 billion lang, baka yung isa mawawala ng parte. Kumbaga, computed na eh. Ha? Computed na nila eh. Yung sa PhilHealth, 60 billion. Hindi 62. Kung gagawin mo 50 billion lang, mawawala ng parte yung isa. So, yan po yung naiisip natin. Kaya, yan ang mangyayari. Napakalaking impact po sa mga contributor sa PhilHealth. Imbis na mas lumaki pa, ako po yung naoperahan dati. Ang binayaran ko po ay 130,000. Pero nakakuha po, nabawasan po yon ng 30,000. Dahil po yun po yung nakuha ko sa PhilHealth. Kung mas maganda, kung mas malaki pa sana yung makukuha nating benepisyo, di ba mas magaang ang ating babayaran? Kaya lang, kinuha eh. Kinuha. Imbis na ma-distribute sa mga contributor na maidagdag sa maibabawas nila sa bill sa ospital. Mas maganda sana. Kaya lang, kinuha nga. Tapos itong GSIS, SSS, sabi kasi ni Tatay Digong, meron din 62 billion sa Land Bank, sa Development Bank, panay 62 billion. Yung sa GSIS,
Dahil magkukulang ng kakapusin po yung kanilang pondo. So ang gagawin, maghihigpit yan. Kung ikaw ay maglo-loan, maaring ma-approve ka, maaring hindi. So yan po. Yun namang loan, babayaran mo naman yan. Kaya lang kung wala silang pambigay, dahil nakuhaan na ng 62 billion, na hindi naman nire-report. Alam ko po, every quarter of the year, ibig sabihin, 4 na beses dapat silang magre-report kung ano na update sa Maharlika Fund. Kaya lang, wala. So, natanong po kay Tatay Digong, yung Duterte Magic naman, no? Di ba sinasabi ng mga kalaban, ay wala na yan mga Duterte, laos na. Wala na yung Duterte Magic. Sabi ni Tatay Digong, wala na talaga. Kasi hindi na ako presidente. Retired na ako. Wala na talaga. Pero kamakailan lang, no? Kamakailan lang napanood ko yung parang docu ni Luchi Cruz ba? Ulitin nga natin. Ulit. Luchi Cruz Valdez. Speaking of Luchi Cruz Valdez, bumanat din pala si Luchi dito sa mga crocs sa Congress, no? Yan po ay hindi maka-Duterte, ano? Ewan ko kung anti-Duterte siya, pero hindi siya Duterte supporter. Pero bumanat siya sa mga Congress. Anong ibig sabihin niyan? Hindi na rin niya masikmura kahit hindi siya maka-Duterte. Hindi na rin niya masikmura yung mga pinaggagawa ng mga crocodile sa Congress. So, doon po balikan natin yung Duterte Magic. Doon po sa docu dati ni Luchi Cruz Valdez. 2014, 2015, 2016. Panoorin niyo po yan. Yun po yung, kumbaga, istorya ng documentary. Noong 2014, 2015, hanggang 2016. Makikita nyo po, mababalikan nyo yung dating nangyari na yung ano yung tawag dun sa itinutulak si Duterte na tumakbo. Talagang nakakakilabot po. Napakadaming supporter. Napakadaming supporter talaga ni Tatay Digong nun. Ang ganda panoorin nung documentary ni Luchi Cruz Valdez. So, maganda pong balikan nyo. Panoorin nyo sa YouTube. Talaga. Maiiyak ka pa minsan eh. Nakakakilabot. Grabe yung support ng mga tao kay Duterte. So, yan lang po muna. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo sa susunod. God bless po. Paalam.